Baybayin. Ito ang sinaunang paraan ng pagsulat ng wikang Filipino. Bago pa man dumating ang mga kolonyalistang Espanyol, ay may paraan na ng pagsulat ang mga Pilipino. Pangunahing sinusulatan o inuukitan ng mga katutubo noon ay ang kawayan, ngunit kakaunti lamang ang ebidensya dito sapagkat nabubulok ang kawayan. Ang baybayin ay nagmula sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay seashore o dalampasigan. Sinasabing dito hango ang bawat simbolo ng baybayin. Isa pang ibig sabihin ng baybay ay to spell, dahil sinusulat natin ang mga salita sa kung paano natin ito baybayin. Kung sa alpabetong Ingles ay meron tayong 26 na letra, at sa ating alpabetong Pilipino ngayon ay meron tayong 28 letra, sa baybayin, mayroon lamang tayong 17 simbolo, 3 para sa patinig or vowel at 14 para sa katinig or consonant. Tulad ng pagsulat natin ngayon, ang baybayin ay sinusulat sa pahalang or horizontal na paraan, mula kaliwa papuntang kanan. Narito ang simbolo ng 3 patinig na A, E, O, I, O, U, U. Narito naman ang 14 na katinig. Ang mga simbolo ng katinig ay hindi lamang simpleng letra, dahil kapag binibigka sila ay agad na may kasamang tunog na A. Hayaan niyong magbigay ako ng isang maikling pagpapaliwanag kung paano nga ba isulat ang baybayin. Sa pagsusulat ng baybayin, mahalaga ang pagpapantig ng salita, dahil ang kada pantig ay katumbas ng isang simbolo. Ganito ay sulat ang salitang babae, masaya, bata, mabisa. Ngunit, paano nga ba natin gagawing E, I, O, U, U ang mga simbolo? Simple lamang. Maglagay lang ng kudlit o tuldok sa ibabaw o ilalim ng simbolo. Halimbawa, ang ba ay maaaring maging B o B kung ang kudlit ay nasa ibabaw, at magiging bo o bo naman kung sa ilalim. Kaya naman, ang salitang tama pag nilagyan ng kudlit ay maaaring maging tema. Laga ay maaaring maging ligo, at ang kama pwedeng maging kami. Paano kung gusto kong isulat ang salitang maganda? Ilagay lang natin ang katumbas na simbolo ng ma, ga, at da. Kapag ginagamitan natin ng X sa ilalim ng simbolo, mawawala ang tunog patinig nito. Kaya kung lalagyan natin ng X ang ilalim ng na, magiging tunog n or n na lang ito. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Magandang araw. Kamusta ka? Kumain ka na ba? Ginagamit ang isang guhit patayo bilang tandang panigil o pause or comma. Ang 2 guhit patayo naman para sa tandang panapos o stop na maaaring magsilbing tuldok o period. Yun lamang. Kung isipin ay napakadali namang aralin ng ating baybayin. Hindi man ito ang paraan ng pagsulat na ginagamit natin ngayon, palagi nating tatandaan na dapat nating pahalagahan ang mga minsay naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan.